Ayun guys, nagbaba na naman tayo ng mga ibon, mga galing sa nest-box, inakay, ang dami oh. Oh, andyan ngayon sila sa flight cage. Oh, ayan. Siguro mga kulang-kulang 15 to. O mga 13 pieces, 13. Ayan, meron pa tayo bababa. Ang dami oh. Diba? So, halo-halo to, halo-halo mutation. Ayan sila. Welcome back mga KDB, K-Very. Magandang araw sa atin lahat. Andito naman tayo sa kwentong ibon at mga tips. Ngayon po, i-update lang po natin yung mga binaba kong inakay. Napakarami na naman natin binabang inakay. 13 pieces. Ang binaba natin inakay nasa flight cage. Andito. Ang dami. Yung po ang pag-uusapan natin ngayon, yung mga binaba kong inakay. Ang dami. Kaya sa huli kong vlog, nag-itlugan na naman yung mga pinagtanggalan ko ng inakay. Ngayon, nag-itlugan na naman. Halos lahat naipon yung mga ibon natin na hindi naman tayo makapag-out kasi ang baba pa rin ang bentahan ng African lovebirds. Kaya kawawa tayo mga breeder. Yun ang pag-uusapan natin ngayon. Paano tayo makaka-survive. Okay guys, ayun. Ang dami na natin binabang ibon na naman. 13 ibon o 13 pieces na inakay na ibon. Ang dami-dami. Oh, saan natin ito ilalagay ngayon? Hindi naman tayo makapag-out kasi sobra naman baba ang bilihan ngayon ng ibon. Grabe, ng African lovebirds. Kaya ito pag-uusapan natin. Kawawa naman mga breeder na ipunan na ng mga ibon. Hirap na hirap naman tayo makapag-out. Kung nakakapag-out tayo, ilang piraso lang, pa isa-isa, dalawa. Oh. Yun. Tapos ito, paano mo ma-out tong mga to? Dahil mga young pa to. Ang gender. Siyempre, hindi natin makukuha ang kagad ng gender na ito. Kaya ang hirap. Ngayon, paano gagawin natin? Dito. Ang bilihan, 300, 200. Ang isang piraso, masyado naman lugi. Pagka nagbineta natin ng ganun, medyo mahal papatoka. Kaya yun ang pag-uusapan natin. Ano ba solusyon? Mga breeder, ano ba solusyon natin para maiwasan ng ganito sa pagdami ng ibon natin sa flight cage? Ano magagawin natin? Alagaan na lang ba natin? Paparami na lang ba ulit natin? Papagulangin natin? At doon ibibenta? Ano ba? Ano ba ang kailangan natin gawin dito? Karami. Pag-usapan natin ang presyo ng mga ibon ngayon. Fill me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Take me out when I'm down. Cause with you I'm safe and sound. 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 Bring that beat back. Ayun guys, ang problema ho natin ngayon, biriin mo, mas mabili raw ang red beak. Ngayon, mga red beak kaysa sa white beak. Napakamura ng white beak.
Mura na nga binibili yung red beak, mas mura pa yung white beak. O paano kung maraming karga? Patay ka ng bata. Patay na. O, ay binibili yung red beak ng 300, may kargang opa, ganyan, maramihan. Ewing opa 300, ewan ko magkano presyo ng white beak kasi walang kumukuha ngayon ng white beak, puro red beak, lalo na sa pet shop, diba? Okay, paano, anong gagawin natin dito? May mga mutation to, ito puro bayo pa to. Oh, ano ba dapat natin gawin? Benta ba natin sa pet shop to na mura na lang, gano'n na lang, paano makaahon tayo? Ano ba nangyayari sa industriya ng pag-iibon? Bakit napakababa ng bilihan ngayon? Ano ba gagawin natin? O dahil marami ng breeder, marami na nag-aalaga ng ibon, kaya ganun kababa. Marami ng supply ng ibon. Supply and demand lang naman yan eh. Walang demand, puro supply. Paano gagawin natin dito sa mga white beak? Pakababa, baka bilhin lang to na 200 bawat isa. Lalo na yung mga walang karga, mga normal. Kawawa naman tayo. Ayun, ano ba kailangan natin solusyonan? Message kayo, comment kayo mga ka-breeder, para malaman naman natin kung anong gagawin natin sa ating ibunan. Mag-out na ba tayo? Mag-quit na ba tayo? O tuloy pa rin natin dahil ito ang hobby natin, diba? Ayun mga KDB, KVRI, ang mahal ng patuka ngayon. Ito lang mga red beak na ganito lang ang medyo binibili ngayon, pero baba pa rin ang presyo. Grabe. Mga white beak ayaw na munang bilhin dahil di rin mabenta. Ano ba dapat natin gawin? Mga breeder, mag-comment kayo kung anong maganda natin gawin. Ako po kasi ang ginagawa ko lang, alaga na lang alaga dahil hobby ko to. Pinaparami ko ngayon, pinapagulang ko ngayon pagka nakakuha ako ng magaganda na mga magagandang karga, magagandang itsura, magagaling na anak ng magagaling na breeder, yun po ang mga binibreed ko. Paano yung mga natitira? Kaya ako itutuloy ko pa rin ang pagbibreed. Baka mamaya umikot naman umikot naman ang kalakalan at gumanda na ulit. Ang problema itong mga white beak natin. Mga blue, bayo, na white beak, na opa, hindi mabenta. Wala na. Kaya alagaan na lang natin. Kayo mga ka-breeder, ano ba gagawin nyo? Mag-alaga na lang tayo. Well, total, ito naman ang bisyo natin. Mag-alaga ng ibon, magpaganda ng ibon, magpaganda ng lahi. Kasi kaysa ibibenta natin ng mura, lugi tayo. Alagaan na lang natin to. Ayun, paramihin natin ng paramihin para pagdating ng panahon at medyo tumaas na naman ng value, doon na tayo makakabawi. Diba? Importante lang maging masaya tayo sa pag-iibon. Marami tayong nabibreed. Ayun. Okay mga ka-ADB, ka-aviary, kahit hindi kayo breeder, mga nag-aalaga dyan, pwede ho kayo mag-comment. Wawa naman yung mga nakabili ng mahaling ibon, tapos pag ngayon bagsak ang presyo. Okay, mag-comment lang po kayo para mapag-usapan natin to at masolusyonan ang pahirap sa ating pag-iibon. Ayun po, hanggang dito na lang po muna to tayo, at sana po i-share ho nyo to sa mga mag-iibon, sa mga newbies, sa mga breeder, at para magkaroon tayo ng idea o kalaman sa pag-iibon. Ayun, maraming salamat po, at sana po huwag nyo kakalimutan mag-like, share at subscribe, at pakipindot na rin syempre ang notification bell para lagi tayong updated sa mga susunod kong video. Maraming salamat po, at God bless.
Thank